What is up, Cheesy Gang? It is your boy, Cheeseburger Moto Vlog, back again for yet another epic video. So sa video na to, ang gagawin natin ay meron tayong quick project. Lagyan natin ng angkasan to, ng footrest. Itong rear pillion seat or rear pillion footrest ng NK400. Little backstory, I'm gonna do my best to make the story or make this video short, no? So just a little backstory. Natanggal to habang nasa biyahe kami pa uwi. Bandang Startol. Galing kami Batangas, madaling araw. Sobrang tagtag sa Startol. I mean sobrang malubak. Kaya natanggal siya kasi pagka-uwi ko wala na eh. Pero papunta syempre meron pa. So ayun, natanggal lahat. And then ganito ang gagawin natin. Ganyan. Dapat ganyan na magiging mukha niya mamaya. Medyo matagal na bago ko siya na tawag dito, nabilhan kasi di naman ako nag-aangkas. But I have decided na bumili na, no? So ito yung yung diagram kung paano siya gagawin. Buti kanina sa Motostrada, shoutout sa Motostrada kanina sa maayos na transaction. Ito yung mga pinagbibili ko to show you guys. Going back. So ayan, na-picturean ko na siya pang thumbnail, no? So ayun na nga, ito yung mga parts na pinagbibili ko all in all para sa dito sa nawalang nawalang pillion footrest. 7 ang parts na kailangan nyo. And ang resibo ay, ayan, ito ang total, 855 para sa lahat-lahat. Ayan, that's the total. Okay, so since hindi NK yung dinala ko kanina, hindi na ako nakapagpakabit doon. Kaya ang ginawa ay pinapicturean na lang sa akin yung diagram. Kung paano kinakabit ang mga bagay-bagay, no? So ito ang diagram, ito susundan natin ngayon. At saka para lang sa kaalaman nyo guys, parang madalas, kundi palagi, nahuhulog yung yung pillion footrest ng NK400. I don't know if it's like an issue sa assembly kit or what, or sadyang katagalan na parang lumulubag ang mga bagay-bagay. Pero marami akong nakikita nagpo-post sa groups ng NK na natatanggalan sila talaga ng pillion footrest. So wala akong mahanap or sa mga shop na napagtanungan ko na nagse-service sa NK400 ay, sorry, going back, yung ituusan lang ng nanay ko. So ayun na nga, sa mga shop na napagtanungan ko, walang nagbebenta ng ganito, ng genuine part na footrest ng NK400 TFT version. So buti na lang meron stock sa Motostrada. Kaya shoutout ulit sa Motostrada, ang lulupit nyo. Okay? Ako na lang yung magkakabit. Hopefully madali lang yon. Tapos samahan nyo ako sa vlog na to. Yun ang content natin ngayon. Okay? So isi-set up ko lang itong camera. And then I'll get back to you guys. Okay, going back mga cheesy. Ito ang susundan natin diagram, no? So ito siya. Yan na lang. Para meron siyang focus effect. Focus effect. Yan, ganyan siya. Okay, punasan na muna natin para mabisa. Okay, next naman ay itong pabilog. Itong pabilog ang next. Okay. Okay, ayan. Para siyang tingga lang, no? And then, anong next? Let's see. Okay, ang next, ito na. Ito na ang next, yung pinakatapakan talaga, no? Tapos mali pala yung nabigay sa akin, no? Pang right pala. Tapos sabi ay hindi na pwedeng ibalik kasi nabuksan mo na. Aray ko. Loko. Tarantado. Hindi, tama to. Ayun o. Nakalagay. Ayun o, left H. Left H. Iba kulay, kakaiba. So ganito siya. Okay. Ganun ang magiging datings niya. Kulay silver. Okay, buksan na din muna natin yung iba, no? So ito yung isa pang parang tingga, pero this one meron siyang parang flap na nakalawet, no? And then ito, para siyang naman. Ito ata yung parang pinaka-lock mamaya sa pinaka-ilalim. Nandito siya sa ilalim. So kuhain ko lang. Ayan, maliit lang. And then we also have this shit. Ayan, spring lang siya. Pagkaliit. So
So ayun, kung nakikita nyo guys, genuine part yan. Lahat yan genuine part. Yung pitong parts na binili ko ay puro mga genuine, since sa Motostrada ko siya binili. So shoutout sa Motostrada. And lastly, we have this. Bolitas lang siya. Ayan, bolitas lang siya, mga cheesy. Okay, so try na natin i-figure out kung paano siya ilalagay lahat-lahat. Kung paano ko siya gagawing isang buo, no? Just give me a second. Okay, simulan na natin siyang ilagay. First things first, ito. Ayan, para siyang ganyan. Ilalagay ko na muna yung spring dito. Spring dyan. Tapos bolitas. Ano yung bolitas? So, dapat careful tayo dito, no? Okay, ganyan. Oh, ganyan. Tama. Tapos, ilalagay ko to. Ito siya. Okay. Paganto pala siya. Ganyan. Saka natin ilalagay ito. Di sakto yung butas. Gago. Di naman sakto yung butas. Okay. Gamitin ko na yung plies na nilabas. Inano ko din. Gago. Tumasik. You know, this is my first time gawin to eh. So, just bear with me guys, okay? Patawarin niyo na ako. Kasi as usual, dati naman kasi ano ako, lagi yung magpapago sa labas. Yun, pasok. Just like that. Oh ha, galing. Just like that. Tapos itong pinaka-lock, ito yung pinaka-lock eh. Yan ang pinaka-lock. Since wala namang ipin, ganito na lang. Kahit ano na. Basta mag-lock siya. Gamitin natin ng plies. Plies yan, no? Pinoy na Pinoy. Ang pliers, oh yan, pliers na ha, pliers. Gamitin natin ng pliers. Okay na ba? So shit, lock na. Lock na ba siya? Lock na ba to? Tignan natin. Gamit na microscopic camera ko. Sabihin nyo ba, comment down below guys kung okay na ba yung ganyang lock. Na para siyang merong, ayun may mga space. Ayun parang may mga space siya, ayun Kaya ba talaga siya? Comment down below guys. Balitaan ko kayo kung hindi nawala. Ayun Pero looks okay naman na. Since wala naman din kasing ipin. Kasi ayun yung parang gitna ng lock. Saan na ba yung gitna ng lock? Ayun itong gitna. Yan. Yan, itong gitna, para siyang may ipin, no? So, I'm thinking na para siyang, dapat meron siyang parang pinaka-kakapitan dito sa mahabang bakal na to. Pero wala naman. Walang ipin yung, or walang parang pasukan ng ipin itong mahabang bakal na to. So, siguro ganyan talaga yung lock niya. Okay. So, ayan. Ang bisa, di ba? Gawang cheeseburger motovlog na naman, DIY 101. Just like that. Okay, so hopefully nakatulong ako, no? So once again, kung nawalan din kayo ng footrest, sa Motostrada lang kayo bumili. Diyan sila sa Grace Park, no? 10th Avenue Grace Park, South Caloocan. Monumento obviously, no? Tapos 855 itong buong assembly, 855 lahat-lahat.
Then, kayang-kaya nyo siya i-DIY. Panoorin nyo lang tong vlog na to para meron kayong guide. Pero kung sa tingin nyo kaya nyo din naman gawin yourself, no? Without watching a vlog, gawin nyo, kung trip nyo, kayo bahala. So yeah, that's pretty much it for this vlog. Nasundan naman natin yung yung diagram na pinapicturean sa akin kanina. Yan lang naman. Yan lang ang susundan. So nasundan naman natin yung diagram na pinapicturean sa akin kanina. So I am happy. Buo na ulit ang motor ko, no? Pag ibebenta ko na siya, buo na siya, wala nang kulang. Charot, di ko muna ibebenta to. Lamal ko kaya tong MK na to. So yeah, that's pretty much it for this vlog. If you guys enjoy watching the vlog, do not forget to like, share, comment, all of those good stuffs that you guys can do for the vlog. That's highly appreciated. Also follow our Facebook page, Cheeseburger Motovlog. Username Cheeseburger Motovlog 320. Shoutout sa Liquimoli. Baka naman laging Liquimoli lang ang gamit ko. So ayan, once again, Cheeseburger Motovlog sa Facebook page. Username Cheeseburger Motovlog 320. So that is it for this vlog. Panoorin niyo lahat ng vlog na in-upload ko bago itong vlog na to. Marami yun. May maintenance, may gala, may iba't ibang motor ang ginamit ko, no? Tapos syempre marami din ng doon, kwento, panigurado. So watch them all out, no? But for now, for this video, that's pretty much it. Thank you, that's it for now. But don't worry, I'll get back to you guys for yet another epic video. For now, cheese out.